napatunayan that you're not ready, that you don't belong with us. This residency program was never meant for the weak-minded nor the faint of heart. So, kung hindi buo ang loob mo, mas mabuti pa nga mag-quit ka na lang. Hindi ko sasabihin na huwag kang sumuko sa pangarap mo, ha? Pero ang gusto kong sabihin sa'yo, huwag kang tumulad sa akin na nagsisisi dahil hindi ko nagawa ang isang bagay na gustong-gusto kong gawin dati pa. Yung hanapin kayo ng nanay mo. I would have known kung aalis sa program natin si Dr. Santos. Baka hindi pa lang po nakakapagpaalam sa inyo. Then, ano ang ginagawa niya sa ER natin? Stretch mo for Feli. Sige na kami. Ayun na, ayun na. Surprise! Moira, what are you doing here? Di ba dapat nasa office ka at this time? Alam mo, kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko ngayon ang uwi mo. Pagod ako sa biyahe. Magpahinga lang muna ako. Sige, handa ka na, Feli. Mabuti naman at pumasok ka. I thought you're quitting. Muntik na po, Doc. Pero may nagpa-realize po sa akin na yung mga pangarap, hindi po dapat isinusuko. Dapat po inaabot. Kaya ngayon po, walang makakapigil sa akin na maabot yung pangarap ko. Magiging magaling na neurosurgeon po ako. I'll tell you a secret, Dr. Santos. Muntik na rin ako mag-quit noon. Talaga po? Bakit po? I got pregnant with my first child. If it weren't for my support group, baka hindi ako ang chief resident nyo ngayon. Salamat po, Doc, ah. Promise po, hindi ko po kayo bibiguin. Hindi ko po sasayangin yung second chance po na binigay niyo po sa akin. My dad is back and my competition is out of the residency program. This is going to be a perfect day. Oh my God. I expect no less. Welcome back, Dr. Santos. Salamat po, Doc. Sige po, una na po ako, ah. Saan ka pupunta? Maglilinis pa po ako ng staff room. No, hindi ka maglilinis. Perfect day, yes. But not for you. Bakit nandito pa yung Annalyn na yan? Today, you will be my shadow. You go where I go. So, listen well and learn fast. Talaga po? Bakit? Ayaw mo? Hindi po, gusto ko po. Ay, sorry po. Sorry po. See you in 10 minutes. Wait here. Annalyn! Bakit nandito ka pa? Haven't you had enough? Enough? Ikaw naman, Zoe. Kakasimula pa nga lang ng residency natin eh. Hindi pa enough yung mga natututunan natin. Huwag mo akong pinipiloso po. At bakit pa nung close kayo ni Dr. Enriquez? Anong ginawa mo? Wala. Baka kasi maaga ako nakapunta dito. Hindi katulad ng iba dyan. Naglalasing, tapos nalilate. Eh di sana close na sila sa chief press nila kung matino sila, di ba? Nang aasar ka ba? Bakit? Naasar ka ba? Why you little? Walang tulakan. Pa, bigla ka atang yumabang. Sinasabayan lang kita. Talaga? Naghahamon ka ba? Baka gusto mo mangyari ulit sa'yo nangyari sa kagabi. Oh, be my guest. Kahit gawin mo pang impyerno yung buhay ko dito sa residency, hinding-hindi na kita uurungan. At gusto mo ako mag-quit? Kabaliktaran yung ibibigay ko sa'yo.
At gagawin ko lahat, mag-e-excel ako at tatalunin kita in all possible ways. Ooh, I'm getting goosebumps. You're nothing compared to me, Annalyn. I assure you, by the end of all this, I'll be the one left standing. I'll be the chief resident, hindi ikaw. Challenge accepted. Napahiya ako sa ginawa mo kanina, Robert. Sa harap ng mga mates, I tried to kiss you and you didn't even kiss me back. And then now you're gonna do this? Pinagbigyan kita when you went abroad to pursue your career. Thinking na pagbalik mo, aayusin mo man lang yung relationship natin. Don't you want to fix us? Can we be fixed? Look, hindi din ako magsistay na matagal dito. I have another opportunity in Europe and I'll be leaving by the end of the month. Aalis ka, Dad? No! Kakabalik mo lang, aalis ka ulit? Please, Dad. Residency life is hard. I need you here to guide me. Please. Lynette, huwag mo nang ituloy yan. Mukhang maaga tayo magsasara. Bakit? Eh, si Ma'am Moira nagiinom na naman. So you're going to file for annulment? That or legal separation. Depende kung anong advice ng abogado. Ayaw mo na ba talaga kay Moira? Sabi nila, absence makes the heart grow fonder. Pero parang kabaliktaran yung nangyari sa amin ni Moira. Our time apart made me realize na wala na talaga akong nararamdaman para sa kanya. Kaya pare sandali lang. Hindi kaya may iba ka lang, kaya nasabi mo yan. Ay, sana nga meron. Para mas madaling mapaintindi kay Moira na ayoko na. Na hindi na pwede maging kami ulit. Mary Rose, isa pang bote. Ma'am, ikukuha ko po kayo ng tubig, ha? Nakakarami na po kasi kayo, eh. I did not ask for water. I said, I want another drink. Ma'am, ito po, magtubig po muna kayo kasi marami na po kayong nainom. Baka po mamaya mapano po kayo. How do you know what's good for me, ha? Can you not pretend you know what's good for me? Get me another drink, bilis! Opo, ma'am. Buti ka pa. Concern sa akin. Ma'am, tama na po yan. Magtubig po muna kayo. Nakakarami na po kayo, eh. Ma'am, ano bang gusto ninyo? Gusto niyo po ba ng kape? Gusto niyo po ba ng juice? Ano pong gusto ninyo? Gusto kong makuha ulit ang loob ng asawa ko. Kaya mo ba siyang ibigay sa akin, Lynette? Kaya mo ba siyang ibigay sa akin, Lynette? Ako, ma'am, hindi po ako yung tamang tao para kausapin niyo po tungkol sa usapin ng asawa. Kasi po yung lalaki pong nakabuntis sa akin, iniwan po ako. Ouch! Dapat hindi ka pumayag na iniwan ka. Dapat pinaglaban mo siya. Ma'am,
mahirap po kasing ipaglaban. Kasi meron po siyang asawa at saka anak. Pareho lang pala tayong sawi sa pag-ibig. Kaya, this calls for a toast. Ako, ma'am, hindi po ako umiinom. Sige na, Lynette. Pagbigyan mo na ako. Ngayon lang. Ako, ma'am, hindi po ako umiinom. Sige na. O, kunin mo yan. Here's a toast sa mga babaeng sawi. To us! Inom! Uso pa rin pala ang bullying sa inyo kahit doktor na kayo. Bakit hindi mo sumbong yan si Zoe? Unang kita ko pala sa kanya sa ER, mukhang may sungay na. Naku, hindi na po. Kaya ko pa naman pong labanan yung Zoe na yun eh. Tito Michael, thank you po pala. Hindi niyo po ko sinumbong kay nanay, hindi niyo po sinabi yung nangyari kagabi. Ayoko lang naman mag-alala si Lynette sa'yo eh. Tsaka, ikaw, kumusta ka na ngayon? Okay naman na po ako. Kayo po, bakit po kayo napadaan dito? Wala lang. Gusto lang naman kita kamustahin ngayon eh. Tsaka, baka gusto mo magmerienda? Tara. Yun lang po ba talaga? Oo. At tsaka, siyempre, tatanungin na rin kita tungkol sa nanay mo. Tinamaan po talaga kayo kay nanay, no? Basta po ba, ililibre niyo po ako eh. Oo naman. Yun lang ba? Tara, saan mo gusto? Halika na. Kahit ano po. Kape? Kakape ka ba? Para sa mga pinaglalaban ng pag-ibig! Gusto ko siya ipaglaban, Lynette. Gusto kong makuha ulit ang loob ng asawa ko. Pero paano? Ma'am, di ba po nakatira pa naman po kayo sa isang bahay? Kung suyuin niyo po kaya siya, ipaalala niyo po sa kanya kung bakit naging kayo. Ipaalala niyo po sa kanya kung bakit minahal po ninyo yung isa't isa. Hindi mo kilala ang asawa ko, Lynette. Nabukan ko na yan. Walang nangyari. Kaya nga, pumayag na ako na mag-ibang bansa muna siya. Ay, ma'am, may kaibigan po ako. Dati po kasi nagkalabuan po sila ng asawa niya. Pero nagkaayos din po sila. Anong ginawa niya? Idinaan po niya sa pagluluto. Pinagluto po niya yung asawa niya ng lahat po ng mga paborito niyang ulam. That might work. Kasi mahilig si Robert sa pagkain. Kaso hindi naman ako marunong magluto. Anong gagawin ko? Ako na pong bahala. Ipagluluto ko po kayo. Pagkatapos po, sabihin ninyo sa asawa ninyo na kayo po ang nagluto nun. Hindi naman po siya nagpupunta dito, di ba po? Hindi po niya malalaman. Cheers! Hindi ko lang alam kung nabanggit na sa'yo ni Lynette or hindi pa, pero ang akin lang naman, gusto ko lang sabihin sa'yo yung intensyon ko sa nanay mo. Nabanggit niya na rin po sa akin. Talaga? Ano yun? Sinabi niyo din po na nagtapat na daw po kayo sa kanya. Oh, may pag-asa ba daw ako?
Ano po ba kayo? Tatlo po yung backer po ninyo. Ako, si Ninang Diyos at saka si Tito Cromwell. O, diba? Ang lakas niyo po kaya. Yun naman pala eh. Mataas na yung standing ko sa nanay mo eh. Dapat pala hindi na kita niyaya dito para nakatipid naman ako. Wala, ba't naman po ganun? Sabi niyo po, lilibre niyo po ako. Wala na pong bawian yun, no? Hindi, biro lang. Pero ikaw yung nagdo-doktor. Dapat ikaw yung manlibre next time. Ang lit-lit naman po ng allowance po namin sa residency. Hayaan niyo po kapag naging big time neurosurgeon na po ako, lilibre ko na po kayo. Promise yan, ha? Opo, kahit sa ibang bansa pa po yan eh. Ay, tatandaan ko yan. Ajis, ha? Sure yan, ha? Sure po yan. Do you want anything? Oh, what do you want to order? Kahit yung mocha frap na lang po. Share lang po ako Yeah. Sure. Hey! What the? Miss! Miss, sandali! Alam mo ba kung gaano kamahal tong relo ng sinira mo? Annalyn? Annalyn? Just as I expected. Tinatakasan ang responsibilidad and taking the easy way out just like you did in med school. Grabe naman po kayo magsalita. Di ko nga po alam na nasira po yung relo niyo eh. Annalyn? Ano ba nangyayari? Tinatakasan lang naman niya ako pagkatapos niya sirain yung relo ko. Ha? Hindi ko po kayo tinatakasan ah. Ang totoo po niyan, iniiwasan ko po kasi siya kanina eh. Kaya po nagmamadali po ako, ayoko po makita niya po ako. O, yun naman pala pare. Hindi naman pala sinasadya ng bata. Ganito na lang, magkano ba yung damage? Babayaran ko na lang. Ay, hindi po. Ako na lang po yung magbabayad sa kanya para tigilan niya na po ako. No, Annalyn. I'll take care of it. Don't worry. Sandali. Sino ka ba at nakikialam ka dito? I'm her father. So how much? Never mind. I'll just charge it to experience. Are you okay? Thank you po ah. Parang pamilyar yung mukha nun eh. Hindi ko lang maalala, but I'm sure it was a bad experience. Sige na. Lynette, Ma'am! mauna na ako, ha? Ay, opo. Salamat nga pala sa pakikinig mo sa akin. At dun sa suggestion mo. Sige po, ma'am. Ingat po kayo, ma'am. I know I'm drunk, but I have to get this off my chest. Lynette, pasensya na sa lahat ng nagawa ko sa inyo ng anak mo, ha? Sa lahat-lahat, pasensya na. I'm sorry. Alam mo kasi, may problema kami ng asawa ko noon eh. Kaya, nadamay ko ang anak mo. Dun sa scholarship niya, nadamay ko si Annalyn. Naku, ma'am. Doktor na po yung anak ko ngayon. Kalimutan na po natin yun. Salamat ulit, ha? Ma'am, ingat po kayo. Oo, sige, Dahan-dahan lang po. Mare, salamat sa pagtulong mo. Uy! Sakto yung dating ko, ah.
Mukhang masarap yung lulutuin nyo, ah. Lynette, nga pala, dagdagan mo yung sinaing, ah. Ay, nako, Cromwell. Meron pa tayong ulam sa bahay, ha? Huwag mong ano yung silina dyan. At sa boss niya to. Oo, paborito daw kasi kare-kare. Kaya eto, magluluto kami. Pero huwag ka mag-alala, ipagtatabi kita. Yun. Diba? Pero tingnan mo nga naman yung buhay, no? Yung boss mo, mayaman nga. Tapos, problemado naman siya doon sa asawa niya, no? Ay! May babae ba daw? Ewan ko. Wala namang nabanggit si Ma'am Moira. Bakit? Ay, naku! May babae yun! Maraming babae yun, kaya ganun yun. Di ba, ganyan naman talaga nagiging problema pag nabababae yung lalaki. May tawag dun eh. Third party. Parang ikaw lang. Third party ka doon sa tatay ni Annalyn. Uy, Labidabs, pwede ba mag-minor ka ng konti? Magpreno-preno ka naman. Ikaw, diretso ka eh. Mare, pasensya na ha. Kasi naman, naalala ko na naman yung mokong na yun eh. Kaya sana, makarma siya. Sana, hindi rin masaya yung asawa niya. Nun. Sabi niya sa akin noon, wala siyang tatay. Well, pwede naman talagang stepfather niya yun. Bakit ba kailangan mo pagdudahan yung batang yun? I mean, she could be telling the truth. Baka naman talagang hindi niya sadyang takasan ka. I don't know. Remember, may history siya ng cheating during med school. An unproven allegation. Otherwise, na-expel na sana siya. Teka nga. Ano ba talaga nangyari at nagkalayo kayo ng loob ng batang yon? I mean, you know, she used to idolize you. Ikaw naman, giliw na giliw ka sa kanya. Well, I guess time changes people. Parang kayo lang ni Moira. Dapat yata hindi na ako umuwi ng Pilipinas. Simula nung umuwi ako, puro problema lang sumunod sa akin. Labidabs, sisilihan ko yung dila mo. Bad yun. Huwag ka nga mag-wish sa ibang tao ng ganyan. Ay, naku, Cromwell. Hindi mo lang alam kung ano ang dusa na inabot ni Lynette nang dahil sa lalaking yon. Kaya kung nasan man siya ngayon talaga, makarma siya at saka sana hindi sila masayang mag-asawa. Uy, isi ka lang ha. Mamaya pag uwi natin sa bahay, lagot ka. Paparusahan kita. Anong parusa yan? Ito gagawin ko sa'yo. Talaga, anak? Sinabi ng Tito Michael mo na anak ka niya? Opo. Pero kung hindi niya po ginawa yun, hindi po talaga ako tatantanin ni Dr. Tanyag. Alam mo, anak, may mga tao talaga mapanghusga. Kahit anong sabihin mo, kahit na anong gawin mo, hinding-hindi na magbabago yung tingin nila sa'yo. Katulad na lang yung Dr. Tanyag na yan. Hindi ba dati mabait siya sa'yo? Pero dahil sa napagbintangan ka na nandadaya ka, o diba, nagbago yung tingin niya sa'yo, hindi ka na niya pinagkakatiwalaan kahit na nagsasabi ka na ng totoo. Pero Nay, sa tingin ko po, na-impluwensyahan lang din po talaga yun ni Zoe. O, bakit hindi mo kausapin? Ayoko pa rin po siya kausapin. Ayoko po siyang makita talaga. Naku, anak. Mukha ngang hindi mo na siya makikita. Dahil sabi sa akin ni Ma'am Moira, aalisan naman daw ng Pilipinas yung asawa niya. Bilog po talaga yung mundo no, Nay. Dati kami po ni Dr. Tanyag yung medyo okay. Yung medyo close nga po kami. Tapos idol na idol ko po siya. Tapos si Ma'am Moira po yung may ayaw sa atin. Tapos ngayon, baliktad na po. Si Ma'am Moira naman po at saka ikaw, close na po kayo ngayon. Anak, hindi kami close ni Ma'am Moira. Nay, kinakwento niya na nga po sa'yo yung buhay niya eh. Tsaka gusto niya po yung pagluluto mo po para sa asawa niya. Hindi pa po ba close yun? Siguro close, pero konti lang. Nay, pwede pong favor.
Ano yun? Gagawin mo po Ano muna yun? Pwede mo po bang lagyan ng pampurgay yung niluluto nyo para dun sa asawa ni Ma'am Moira? Annalyn? Joke lang, Nay. Ako, matulog ka na nga. Kung ano-ano yung iniisip mo. Good night na. Good night, anak. Love you. Good night, love you. Tulog na, ha? Opo. Tulog na, Nay. Annalyn, I saw you with Dr. Antonio earlier. May gusto ka ba sa kanya? Kayo ba? Hindi pala kayo okay ni Dr. Tanyan? Bata pa lang po kami. Mainit na yung dugo nun sa akin. Hindi ko nga alam bakit. Pinapatawag daw po ako? We need to talk about our doctors. Your patient is showing signs na nagkaroon siya ng head trauma. I believe that MRI is the best course of action. But I do believe na better option po yung CT scan kasi mas mabilis po yung resulta tsaka mas mura din po para sa pasyente. I've known Annalyn since the day she was born. Alam ko kung gaano kabuting tao yun si Annalyn. Kaya kapag sinabi niya that you are a bad person, she means it. Ang yabang mo, Ako? Ako yung mayabang? Ikaw!